Magandang araw mga katuto. So welcome or welcome back sa ating YouTube channel. Pasensya na kayo, medyo inuubo ang inyong lingkod. So medyo matagal-tagal din tayong hindi nakagawa ng video nitong mga nakaraang linggo. So ngayon, ifa-follow up na natin yung ating talakayan tungkol dito sa Practical Research 1. Dahil yun nga ang tinuturo ngayon ng inyong lingkod at baka sakaling itong video na ito ang hinahanap mo para matulungan kita sa kung paano ba yung step by step na paggawa ng practical research or yung qualitative research dito sa PR1. Okay? So, simulan na natin yan pagkatapos ng intro. Kung hindi ka nga pala nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na at pakihit na rin yung like button, pati na rin ang notification bell para ma-update kita sa mga susunod na videos natin tungkol dito sa ganitong videos na tumatalakay sa ating Practical Research 1. So, bago tayo magsimula, dahil knowledgeable na kayo sa qualitative research or quantitative research, subukan nating sagutin yung mga number na nandito sa ating screen. So una, sabihin lang natin kung ito ba ay qualitative or hindi ito qualitative. Tianes conducts a study which focuses on real-life situations of working students. Okay, so yung keyword natin dito ay real-life situations. Paki-comment naman dyan sa baba kung ano yung inyong sagot. Pangalawa, to solicit the opinions of the participants in relation to the challenges and difficulties faced by struggling readers, Haverson has utilized an objective type of questionnaire. So, yung ating keyword dito ay yung objective type of questionnaire. Ano kaya yan? Qualitative or quantitative? Number 3, in order to understand the life of indigenous people, Claire immerses herself in their community for certain months. So, immerses yung ating pinakang keyword dito. Pang-apat, in the data analysis of the study, Mr. Tumbaga modifies some ideas that came from the responses of the participants because he believes that these might affect the result of the study. So, paki-comment na lang po dyan sa inyong comment section ang inyong sagot. Panglima naman, Nathan conducted his study through a linear and cause and effect, a relational approach. So yan, ano po ang sagot nyo dyan? Is it qualitative or not? So ngayon pong araw mga katuto ay ating tutuklasin, ating aalamin ano ba ang pagkakakilanlan ng isang qualitative research o ng isang klase ng research na pinag-aaralan sa senior high school grade 11. Okay, bakit ba natin dapat alamin or bakit kailangan nating alamin ang characteristics or ang pagkakakilanlan ng isang qualitative research? So mahalaga ito mga katuto dahil para alam natin kung ano yung mga methods na ginagamit natin sa pag-gather ng data natin. So una, meron tayong dalawang ginagamit na methods. Ito yung mga major methodologies natin, which is yung una ay ang quantitative research. Pangalawa ay ang qualitative research. Kapag pinagsama mo ang dalawang ito sa isang research, ang tawag dun ay mixed methods. Ibig sabihin, kumukuha ka ng mga datos gamit ang mga numero. Sa pamamagitan ng mga numero, ganun din naman, dinidescribe mo ito sa pamamagitan ng mga salita. Ibig sabihin, mga katuto, ito ay pinagsamang qualitative at quantitative research. At yun ay tinatawag din nating mixed methods. So ngayon, pag-aralan natin kung ano nga ba ang characteristics of qualitative research. Ano nga ba ang pagkakakilanlan nito? Ano nga ba yung dapat nyo maisaalang-alang para nang sa ganun, alam ninyo na kapag magbabasa kayo ng isang study, alam na kaagad ninyo kung ito ay qualitative research or quantitative research. So meron tayong 6 according kay Cristobal and Cristobal 2017. Meron tayong 6 na pagkakakilanlan or characteristics of a qualitative research. Ano nga ba yung mga yon? So, nakalagay dito, qualitative research is naturalistic. Mamaya, iisa-isahin po natin yan.
Qualitative research is purposeful. Qualitative research is detailed. Qualitative research requires engagement and neutrality. Qualitative research follows an inductive procedure. Qualitative research is viewed in a holistic perspective. So ito pong mga katuto, ang 6 na characteristics of qualitative research. Isa-isahin po natin yan. So una, qualitative research is naturalistic. Ano po bang ibig sabihin nito? A study to be conducted by the researcher should be based on the real-life situations. Likewise, the researcher should also unfold the study in a natural manner. That is, the findings are derived from the analysis of authentic data gathered from the participants. Ano pong ibig sabihin nito, mga katuto? Ibig pong sabihin na kapag nagkakandak tayo ng qualitative research, dapat ito po ay natural, in a natural setting. For example, ang isang study ay ginaganap po sa isang classroom ng mga grade 1 students. So, kailangan kung gusto mong makakuha ng mga authentic data, hindi mo na kailangang sabihin sa mga estudyante na ikaw ay mag-o-observe or ikaw ay manonood sa kanila kung paano ba kung ang inyo mang kinukuhang data ay may kinalaman sa learning and teaching process. Doon lang kayo uupo kayo sa may tabi at hindi nyo nasasabihin sa kanila, i-announce pa na kayo ay mag-o-observe dahil maaaring hindi natural ang maging pagkilos nila. Hindi natural yung maging respond nila sa kanilang teacher. Kaya kung mag-o-observe kayo, natural lang yun, biglaan, hindi nyo i-announce sa mga estudyante para makuha nyo yung authentic result. So yan po ang ibig sabihin ng qualitative research is naturalistic. Ibig sabihin ito ay based on real life situation. Hindi po siya yung superficial o hindi po siya yung peke o scripted. Pangalawang characteristics po ng research is that it is purposeful. Ano pong ibig sabihin nito? In conducting a qualitative type of study, the researcher should select the participants in purposive manner. That is, they will be selected because they either have easy access to the information needed or simply have knowledge to provide a great deal of the information needed to the study. So meaning to say, mga katuto, purposeful po yung pagkuha natin ng ating target participants. Sabihin po ng purposive manner ay kayo po yung pipili. Hindi po ito yung random sampling, kundi ikaw po mismo yung pipili na madaling ma-access yung inyong participant. For example, kayong mga estudyante ng grade 11, kung ang inyong study ay pwedeng i-conduct dyan sa school nyo na gawin yung study at yung mga participants ay dyan na lang din manggagaling sa eskwelahan kung saan kayo nag-aaral. Pangatlo, meron po tayong tinatawag na qualitative research is detailed. So, dahil nga po ito ay qualitative research at gumagamit tayo ng mga descriptional words or dinidescribe natin dito ang isang certain phenomenon, ibig sabihin, dapat detalyado po tayo sa pag-describe ng mga pangyayari sa isang variable or sa isang bagay na pinag-aaralan natin. It says here, a thick description of gathered data from the participants makes this type of study a detailed one. It is important that the researcher should capture the direct quotation of the responses of the participants from the conducted interview or observation. So meaning to say po na yung detailed as a qualitative research, it should be detailed. Kailangan pati yung mga quotation mismo, yun mismo ang ilalagay po natin doon sa result ng study natin later on kung tayo man po ay gumagawa ng qualitative research. So, be detailed as possible. Yan po ang isa sa mga kalakasan or isa sa mga strength ng ating qualitative research. Pang-apat po, meron tayong tinatawag na qualitative research requires engagement and neutrality. So, ibig sabihin po nito na kailangan kayo as a researcher, meron kayong direct contact doon sa mga taong pagkukuhanan ninyo ng data. Ganun din, dapat meron kayong neutrality. Hindi kayo bias, hindi kayo namimili, hindi kayo yung nagbibigay ng sarili nyong opinion doon sa study na inyong ikinakandak. So it says here, direct contact with the people, situation, and phenomenon under investigation should be established by the researcher. Immersing oneself
should enable the researcher to acquire personal experiences and insights which are essential to better understand the phenomenon. The researcher should likewise show openness, sensitivity, and respect. So ito po yung kinakailangan yung gawin mga katuto, na mag-establish kayo ng trust sa bawat isa, especially sa inyong participants, in order for you to have engagement. And of course, you should be in a neutral ground. Ibig sabihin, wala kang pinapanigan. Ibig sabihin, wala kang bias sa mga decisions mo. Dapat nandun ka lang sa neutral ground para makapag-decision ka ng maayos at maging mas maayos din ang result ng research mo. So, panglima po dito ay ang qualitative research follows an inductive procedure. Meaning to say, as the researcher immerses herself or himself in the phenomenon under investigation, specific details and data will be gathered from the target participants. These data can be used to discover emerging patterns and themes. Following an inductive procedure, the researcher will start from exploring the phenomenon and will end to confirming findings of the works. So meaning to say, mga katuto, kung tayo po ay gumagamit ng inductive procedure, it will start from exploring the phenomenon and it will end to confirming findings of the works. Ibig pong sabihin na kapag sinimulan po ninyo, ito po ay merong ending. Kailangan pong mag-end ito sa confirming the findings and makakuha po kayo ng mga thematic or commonalities regarding the findings. So yun po yung tinatawag nating inductive method. Meron pong patterns, meron po kayong proseso na pagdaraanan. So ito po ay isa sa mga characteristic din ng qualitative research. Hindi po yung nag-umpisa tayo and then wala po siyang dulo. So kailangan po pag inumpisahan natin, meron po tayong matatapos. Lastly po mga katuto, dito po sa qualitative research, sabi po dito ng characteristic number 6, qualitative research is viewed in holistic perspective. A study in a qualitative type cannot be simply done in a linear and cause and effect relationship approach. Rather, it requires the researcher to view the whole phenomenon under investigation in a complex system. That is, different variables can either cause or affect the phenomenon. So, ibig sabihin po nito na kapag tayo ay magkakandak ng research under this method or qualitative research, kailangan po nating tignan ng isang phenomenon or isang pangyayari o isang bagay na ini-investigate or yung variable na inyo pong ine-explore, dapat tignan mo siya as a holistic manner. For example po ay ethnographic study ang ginagawa po ninyo. That ethnographic study is one of the designs under qualitative research or kind of qualitative research. At ito pong tinatawag nating ethnographic ay ginagawa po ito sa mga katutubo, sa mga grupo ng tao. Halimbawa, yung Agta, mga Dumagat, mga Ita. So meron po silang mga kultura na hindi po natin mga hindi po natin nalalaman, mga civilized na tao. So ito po ang ginagamit, ethnographic. Kung halimbawa man po ay ini-study po ninyo ang survival strategies of the Dumagat, people during the summer, season, ano ang dapat nyong aralin? Yung mga bata lang ba? Yung mga adult lang ba? Kailangan bang i-isolate yung mga babae? So hindi po. So dapat lahat po sila ay makuha na ng sample at makuha din ang kanilang mga opinion, ang kanilang mga gawi, ang kanilang mga kultura, kung paano sila makasurvive sa summer season. Strategies nila tuwing summer season. So you should view it as a holistic perspective. So once again po mga katuto, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa panonood. Kung gusto niyo po ng gantong mga klase ng content, please like and subscribe na po kayo dito sa ating YouTube channel. Kuya Mike nga po pala ulit. So once again, ano nga po pala ulit yung mga characteristics ng qualitative research na napag-usapan po natin? Una, qualitative research is naturalistic. Qualitative research is purposeful. Qualitative research is purposeful. Qualitative research is detailed. Qualitative research requires engagement and neutrality. Qualitative research follows an inductive procedure. And lastly, qualitative research is viewed in a holistic perspective.
So maraming salamat po at dito na po nagtatapos ang video na ito. Kung meron po kayong mga katanungan, paki-comment lang po dyan sa ibaba ng video na ito sa comment section. At kung meron po kayong gustong i-request na ipagawa sa ating YouTube channel, ay i-comment nyo lang din po dyan yung hashtag Kuya Mike pa-request and then yung title po ng inyong nire-request na video. And once again, this is Kuya Mike. Hanggang dito na lang po muna tayo. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Peace out.